bago ka mag-scroll, upo ka muna dito. Kasi dito sa channel na to, mga kwentong totoo ang lasang ikakwento ko. Pag-ibig na hindi perpekto, pero totoo. Kwento ng mga ordinaryong Pilipino. Kagaya mo, kagaya ko. Kaya kung handa ka na, kumuha ka ng kape mo at simulan na natin. Ito ang kwento ng... Pinakilala niya ako sa family niya bilang tatay ng bata. Kahit hindi ko anak yon. Bago ko sabihin sa inyo yung buong kwento ko, gusto ko lang malaman yung isang bagay. 36 na taong gulang na ako. Stable ang trabaho ko. May sapat na akong ipon. Ready na akong magpamilya. Pero ang naging kapalit ng lahat ng pagiging ready ko ay isang gabi na hindi ko malilimutan habang buhay. Ito yung kwento kung paano ako na walang alam sa katotohanan, ipinakilala bilang tatay sa isang buong pamilya, sa isang bagay na hindi ko naman ginawa. Sundan niyo ako. 28 ang edad ng girlfriend ko nang nagsimula kami. At oo, alam ko ang tanong niyo. Bakit ako na 36 na may trabaho, may direksyon sa buhay, ay napunta sa isang babaeng? Paano ko ba sasabihin ito ng maayos? Childish pa rin sa edad na yon. Hindi ko sinasabing masama siyang tao. Hindi rin ako perpekto. Pero may mga bagay talaga na kahit gaano mo kagustuhin ayusin ng isang relasyon, kung isang tao lang ang gustong magbago, wala talagang mangyayari. On-off, yan ang tawag namin dun. Minsan magkasama kami, masaya, parang walang problema sa mundo. Tapos bigla na lang, cool off. Walang paalam, walang tamang paliwanag. Basta, biglang mawawala. At tuwing nagko-cool off kami, hindi ko alam kung saan siya nagpupunta. Hindi ko alam kung sino kasama niya. Hindi ko alam kung ano ginagawa niya. Puro tanong sa isip ko, pero wala akong sagot. Alam niyo yung pakiramdam na parang may kulang, pero hindi mo alam kung ano? Ganun ang buhay ko sa tuwing nag-off kami. Parang may bahagi ng buhay niya na sadyang sarado sa akin. At kahit kaano ko kagustong tanungin, palagi na lang umiiwas. Pero syempre, tulad ng maraming tao na umaasa sa pag-ibig, kahit alam nilang mali, pumalik pa rin ako. Palagi. Kasi minsan, hindi tayo naghahanap ng taong tama. Naghahanap lang tayo ng taong gusto natin. At iba pala talaga yun. Isang gabi, out of nowhere, nag-chat siya sa akin. Gusto kang makilala ng family ko? Sabi ko sa sarili ko, teka, hindi pa nga kami okay noon. Off pa kami noon. Pero bakit bigla niya akong gustong ipakilala sa pamilya niya? Ako taga Bulacan. Sila nasa Nueva Ecija. Distansya na yon. Hindi biro-biro. At noong tinanong ko siya kung bakit na yon, sabi lang niya, gusto ka lang nilang makilala. Wala namang masama doon, di ba? Wala namang masama. Kaya lang, kung babalikan ko ngayon ang sandaling yon, doon na dapat ako nagtanong ng mas malalim. Doon na dapat ako nag-alala. Pero hindi. Umuo ako. Kasi sa isip ko, positibo yun, di ba? Ibig sabihin, seryoso siya. Ibig sabihin, gusto niyang tuluyan na kaming maging okay. Kung alam ko lang. Nang una kong makilala ang pamilya niya, hindi ko masasabing may kakaiba. Masaya sila. Sobrang gusto nila sa akin. Para sa anak nila. Sinabi nila mismo sa akin, harap-harapan, ikaw yung tamang lalaki para sa anak namin. Kilala namin siya. Alam namin kung ano ugali niya. Ikaw lang ang makakapagpatino sa kanya.
Nakakataba ng puso, di ba? Na pinagkakatiwalaan ka ng buong pamilya ng minamahal mo. Pero sa likod ng isip ko, may kaba akong hindi ko maipaliwanag. Kasi totoo, kahit ako, hindi ko rin kaya patinuhin ang isang tao. Hindi ganun kadali. Pero syempre, sino ba naman ako para sirain ang eksena? Tumanggo na lang ako. Nagumiti. Nagpasalamat. Kung alam ko lang na ang salong yon, hindi lang basta pagpapakilala. May ibang layunin pala. Nung araw na yon, akala ko ordinaryong salusalo lang. Simpleng merienda, maiksing usapan, tapos uwi na ako. Pero pagdating namin, may hapag na kasindami ng para sa isang fiesta. Litson, ilang klaseng ulam, mesa na puno ng pagkain, buong pamilya, magulang, tita, tito, lolo, lola, nandun lahat. Sabi ko sa sarili ko, teka, ano to? Simpleng pagpapakilala lang naman dapat ito. Pero syempre, sino ba naman ako para magtanong ng husto? Baka kasi overthinking lang ako. Sabi ko sa isip ko. Baka ganito lang talaga sila kapag may bisita. Hindi ko alam noon na ako pala ang bisita ng dekada nila. Doon, sa gitna ng mesa, sa harap ng buong pamilya nila, doon ko unang narinig. Buntis daw siya. At syempre, sino pa bang iisipin ng lahat kundi ako? Wala naman silang alam kung sino-sino ang kasama ng anak nila tuwing magkaaway kami. Wala silang alam sa mga gabi na hindi ko alam kung saan siya. Wala silang alam sa lahat ng bagay na tinago sa akin. Ang alam lang nila, magkasintahan kami at meron ng baby. Kaya sa isip nila, simple lang ang math. Ako, ang tatay. Doon sa Bulacan kasi siya nakatira, malapit sa trabaho niya. Doon din kami palaging nagkakaaway. Doon din siya nagbabar, nagiinuman, mga bagay na hindi ko alam kung sino kasama. At doon rin siguro, nangyari ang lahat ng bagay na hindi ko dapat pinapasan. Pero doon, sa mesang yon, sa harap ng buong angkan nila, ako ang pinakilalang tatay. Nasa gitna ako ng malaking pamilya. Hindi lang sila konti, malaki talaga sila. Mga tita, tito, pinsan, kapitbahay pa nga na tinawag para makisalo. Lahat, nakatingin sa akin ng may pagmamahal, may pagtitiwala. Kaya hindi ko na kayang sabihin sa mismong sandaling yon ang lahat ng pangalan ng mga lalaking kasama niya tuwing nagbabar siya kapag kami nagkakaaway. Paano ko sasabihin yon sa harap nilang lahat na akala nila ay magkakapamilya na kami? Tumahimik na lang ako. Kumain. Ngumiti kahit pilit. Kasi minsan, ang katahimikan ang tanging sandata natin kapag hindi pa oras para lumaban. Habang nandun kami, sa harap ng buong pamilya niya, nagsimula na siyang mag-demand. Bilhan mo ako nito. Bilhan mo yung baby ng ganyan. Doon lang sa store na yon bumili ha, kasi doon lang maganda ang klase. Sa harap ng buong pamilya niya. Parang wala akong karapatang tumanggi. Parang expected na sa akin ang lahat. At alam niyo yung pinakamahirap. Hindi ko pwedeng tumutol doon sa sandaling yon. Kasi kung tututol ako, anong iisipin ng pamilya niya? Na ayaw kong tumanggap ng responsibilidad? Na hindi ako seryoso? Kaya tumanggo na lang ako. Muli. Pero sa loob-loob ko, may kumukulo ng tanong. Ano ba talagang nangyayari dito? Pauwi na kami ng Bulacan. Tahimik ang biyahe. Wala kaming kausap-usap sa loob ng ilang minuto. Bagay na bihira mangyari sa amin.
kahit kami palaging may away. Habang papalapit na kami sa lugar kung saan ko siya ibababa, doon ko na hindi na napigilan ang tanong na matagal ko nang gustong itanong. Ano bang pumasok sa utak mo para sabihin sa buong pamilya mo na ako ang ama? At ang sagot niya, hanggang ngayon, hindi ko malilimutan. Praktikal lang. Kaya nga kita dinala sa baluarte namin. Para wala ka ng choice kundi akuin. Para mapilitan kang maging tatay ng bata. Kasi alam ko, tiwala sila sa'yo. Alam kong kaya mong mag-provide. Alam kong maaalagaan mo kami ng maayos. Sa sandaling yon, parang huminto ang mundo. Hindi ko alam kung anong emosyon ang unang dumating. Galit? Gulat? O pagkadismaya? Kasi hindi lang ako niloko. Ginamit ako. Ginamit bilang piraso sa isang plano na maingat na pinag-isipan. At doon ko naisip, ang buong pamilya niya, ang buong pagtitiwala nila sa akin, lahat ng yon, gawa-gawa lang para pilitin akong tumanggap ng responsibilidad na hindi ko naman ginawa. Sinasabi nila mahal nila ako para sa anak nila. Pero ang totoo, ginamit lang nila ako bilang solusyon sa problema na hindi ko naman kasalanan. Doon, sa sandaling yon, habang tahimik ang biyahe pa uwi, alam kong may dapat akong gawin. Hindi ko na kayang tumigil na lang at maghintay. Hindi ko na kayang maniwala na lang sa lahat ng sinasabi niya. Kailangan kong malaman ang katotohanan, buong buo. Kailangan kong malaman kung sino talaga ang tatay ng batang dinadala niya. At doon nagsimula ang tunay na plano ko. Pero yon, kwento na yon para sa susunod na bahagi. Kasi hanggang doon lang muna, dapat malaman nyo ngayon. Kung nakikinig kayo at may parehong karanasan sa pag-ibig na hindi makatarungan, sa taong nagtiwala kayo pero pinaglaruan lang, alam kong mahirap. Alam kong masakit. Pero minsan, ang katotohanan, kahit gaano pa kabigat, ay mas mabuti pa rin kaysa sa kasinungalingang komportable. Sa susunod na video, malalaman nyo kung paano ko hinanap ang totoong tatay ng bata at kung ano ang ginawa ko para tuluyan ng makalaya sa lahat ng ito. Salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli.